Hanggang ngayon, pinagsisihan ko pa rin. Hindi naman talaga ako mahilig sumasama sa mga lakad ng mga kaibigan ko kapag malalayo na ang pinupuntahan. Pagkaramdam ko kasi, wala rin naman akong gagawin sa buong linggong iyon at bakante lang ang oras ko. Kaya doon na nila ako napapayag. Isa pa, masama rin ang loob ko nun. Kaya ramdam kong kailangan kong umalis. Isang umaga noon nakatanggap ako ng masamang balita. Nalugi ang negosyo namin at ako ang sinisay ng mga magulang ko. Sinundan pa iyon ng pag-aaway namin ng nobya ko dahil lamang sa isang maliit na bagay. Pagod na akong laging mapagkumbaba. Kaya naisip kong wag muna silang pansinin. Kailangan kong dumistansya upang makapag-isip-isip. Sakto namang may mensahe sa akin ang kaibigan kong si Jeron. Uuwi raw sila ng buong barkada sa probinsya niya sa Marinduque. Alam naman daw nila na hindi ako sasama, pero nagsabi pa rin sila at nagbaka sakali. Hindi ko rin alam kung bakit, pero siguro malakas talaga ang pagkaramdam nila. Isang beses lang nila akong ginanon, kaya tuluyan akong pumayag. Nagulat pa nga sila nang sumama ako nun. Himala, mas mabilis ka pa sa 4:00. Nandito ka na kaagad. Siyempre, kapag hindi ako dumating kaagad, iisipin ninyo na hindi ako sasama. Pero ngayon, sasama na talaga ako. Kailangan ko talagang huminga. Siguraduhin ninyong maganda ang probinsya niyo, Jeron, ha? Kung hindi, uuwi talaga ako. Ano ka ba, Frank? Maganda doon. Tsaka, bihira. Bihira ka lang sumama sa amin. Bibiguin ka pa ba namin? Baka hindi ka na nga umulit niyan eh. Kaya tara na, bilisan na natin. Marami pa tayong pwedeng gawin doon. Makakaligo tayo sa dagat ng walang ibang turista. Dahil sa lugar na lang nila iyon ni Jeron, makakatambay pa tayo sa bundok. Napatawa na lang ako sa kanila at sumakay na sa sasakyan. Alam ko, siguro ilang oras din kaming bumiyahe. Sobrang tagal noon mula sa pinanggalingan namin. Pero wala naman kaming naranasang aberya. Kaya tuloy-tuloy lang ang biyahe. May mga usapan pa nga sila sa loob ng sasakyan tungkol sa mga kababalaghan sa mga ganong klaseng probinsya. Pero hindi ko na masyadong pinagtutuunan ng pansin. Lumilipad pa rin ang isip ko kasi noon. Hindi naman ako nagpapaniwala din sa mga ganon. At sa edad namin iyon, hindi na kami para matakot sa ganong bagay. Iba-iba naman ang gusto naming maranasan. Pero nagkasundo kaming lahat na mag-camping, yung tipong gabing-gabi na. Yung tipong mag-iinuman at magkukwentuhan kayong magbabarkada sa dalampasigan at may apoy sa gitna. Ang saya nun, di ba? Nakaka-relax. Hindi pa kasi namin iyon nagagawa sa buong buhay. Sa edad namin na marami ng obligasyon, tapos na kami sa buhay binata kung tutuusin, kahit mga single pa kami. Dapat nga ay nagpamilya na kami nun, pero mas pinili muna namin ang magnegosyo. Kaya para sa mga katulad namin na mga kaibigan ko na laging maraming iniisip, tamang-tama lang talaga ang ganong klase ng kapayapaan. Kaya hindi ko na rin isiniksik sa utak ko ang mga kwentong nakakatakot para hindi maging abala kapag naroon na kami. Kasi kung matatakot kaming lahat, sino ang tatayo para sa amin? Wala. Kaya pinili ko na lang ipikit ang mga mata ko at pinilit na matulog. At medyo nahihilo din ako sa biyaheng bangka. Pero hindi pa man lumilipas ang ilang minuto, biglang nabuhay ang buong katawan ko nang marinig ko kay Jeron ang tungkol sa kwento ng aswang. Basta mga pre, hindi ko naman kayo tinatakot at hindi rin ako gumagawa ng kwento. Hindi ko kayo pinagtitripan ha, lalo na tropa pa tayong lahat. Ang sa akin lang, sana kapag hindi ko kayo binabantayan at may lumalapit sa inyo taga roon sa amin,
para magbigay ng pagkain. Tanggapin nyo na lang muna at huwag nyong titikman hanggat hindi namin natitignan. Mahirap na kasi, may mga aswang doon at hindi natin alam kung ano ang pwede nilang ilagay sa pagkain. Iyon din talaga ang gusto kong itanong eh. Noong pinaplano pa lang natin na pumunta sa probinsya nyo, kung may mga aswang ba? Kasi sa amin marami din ah. Kaya lang, nanahimik na lang ako. Baka kasi hindi kayo naniniwala. Ang gagara pa naman ng mga ugali nyo. Siguradong pagtatawanan nyo ako kapag binanggit ko yun. Pero dahil sinabi mo na, Jeron, salamat ha. Kasi talagang naniniwala ako riyan. Ewan ko lang sa mga tropa natin, pero noong bata pa kasi ako, nakaranas na ako ng mga ganyan dahil albularyo ang lolo ko noon. Kung hindi lang ako pumunta sa syudad, malamang sinusundan ko na ang yapak niya. Sabat naman ni Danilo. 4 kaming magkakaibigan noon na pumunta. Si Jeron, ako, Baste at si Danilo. May mga basehan ba yung pinagsasabi nyo? O talagang mahilig lang kayong mag-imbento ng mga kwento? O ilusyon nung bata pa kayo? Hindi ba guni-guni lang yun? Nakapanood na ako ng pelikula tungkol sa mga ganyang bagay. At sobrang brutal na mga ginagawa nila. Kung nangyayari man yan sa totoong buhay at meron pa sa lugar nyo, bakit nyo pa kami dinala dito? Ano, ipapakain nyo kami sa mga yun? Para talaga kayong mga ano no? Ewan. Naku tol, pagkaramdam ko kailangan mong maniwala. Pasensya ka na ho. Kasi hati talaga ang isip ko. Kilala mo naman si Danilo. Hindi yan basta-basta pumapayag at sumasang-ayon sa isang bagay na alam niyang hindi naman totoo. Alam mo namang siya ang pinakamatalino sa atin. Baka nga may mga aswang talaga roon. Mabuti na lang at pinag-iingat tayo ni Jeron. Frank, alam mo naman na iba na ang panahon ngayon. Siyempre, mga tao rin naman sila. Sa umaga, mag-iingat silang gumawa ng mga bagay na maaaring ikapahamak nila sa anyong tao. Huwag mo nang antayin na makita at maranasan mo pa bago ka maniwala. Sabi nga, sumunod ka na lang sa mga pamahiin at sabi-sabi kasi wala namang mawawala sa iyo. Dahil kadalasan, ang mga hindi nakikinig at sumusunod, siya ang napapahamak. Mga pare, naniniwala ako sa demonyo at kung paano tratuhin ng mga aswang ang mga tao sa mga napapanood kong pelikula. Alam kong ganoon din sila. Pero sige, hindi naman ako kontra sa mga usapan nyo. Nililinaw ko lang. Dahil sino ba naman ang gusto makakita ng mga ganon? Natigil at nanahimik na kami pagkatapos noon. Baka kasi mauwi pa sa debate o argumento at masira ang biyahe, di ba? Pagkalipas ng ilang oras ng biyahe, narating din namin ang lugar ni Jeron. Maganda at payapa ang paligid. Talagang malapit lang sila sa dagat. Doon mo talaga maaamoy ang pareskong hangin. Puno ng berde ang paligid. Pagkarating namin sa bahay nila Jeron, lahat kami pagod at sabik ng matulog at magpahinga. Simple lang ang bahay nila. Subalit mabait ang buong pamilya na sinalubong kami at pinakain ng masarap. May isang malaking kwarto doon at gawa lang sa kahoy ang bahay nila sa probinsya. May magandang bahay naman sila sa Maynila. Pero kahit ako, kung papipiliin, gugustuhin ko ang simpleng buhay. Lalo na kung ganito katahimik ang paligid. Nahiga kami sa papag ng walang foam, pero komportable rin pala. Malamig at paresko ang hangin. Nagdesisyon kami na mag-alarm kasi medyo mag-uumaga na nang nakarating kami. Balak namin bago sumapit ang dilim, magising para makapaglakad-lakad sa baybayin at makita kung gaano kaganda ang dagat. Para kapag pinagdesisyonan na namin ang lugar para mag-camping, alam na namin kung saan kami pupwesto. Alam ko rin na sabik si Jeron na muling makita ang probinsyang kinakalakihan niya. Nasa kasarapan ng aming pagtulog, tumunog ang alarm. Pero hindi ako nagreklamo. Talagang tumayo kaming lahat ng sabik. Pagbango naming 4, sinalubong kami ng tatay ni Jeron
at pinagkape. Pagkatapos nagpaalam na kami na maglakad-lakad. May sininyas ang tatay niya kay Jeron. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, pero ramdam ko na importante yon. Kasi kakaiba ang itsura ng mukha nito. Nang naglakad na kami sa labas, ibang-iba ang tanawin kumpara kanina. Sobrang nakakatakot pala at ang hangin at alon na maririnig ay para bang nakakakilabot. Madilim. Ang ganitong klaseng tanawin sa umaga, yung mga puno, ewan, nakakakilabot paggabi. Pati yung lamig ng paligid iba talaga. Maninindig ang balahibo mo. At kapag tumitig ka sa dagat, pagkaramdam mo, may humihila sa iyo papunta doon. Noong mga oras na yon ay para bang ramdam na ramdam ko ang hiwaga ng paligid. Lahat kami noon nababahag sa lamig ng hangin, pero hindi rin kami napigilan na magpunta sa baybay. Dito, alam nyo ba, may white lady raw na humihingi ng hostesya. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman daw siya nagpapakita sa atin. Sa mga mangingisda lang daw na ginagabi ng uwi at nag-iisa. Kasi yung asawa ng white lady na yon ay mangingisda. Inaantay niya raw na umuwi ang asawa niya. Tapos ayun, nadulas siya rito sa baybay, nabagok ang ulo at dito siya namatay. Grabe ka naman talagang bumungad, Jeron, ano? Talagang sa ganitong oras mo pa kami tatakutin. Bossing nga sa lugar na to, halata namang marami ang nagpaparamdam. Hindi na ako magugulat kung talaga magpakita ang mga aswang sa atin dito. Halatang dito yata sila nagpapalit ng anyo. May kakaibang amoy akong naamoy sa paligid eh. Mabuti na lang talaga at may mga ganito akong kaalaman at nagagamit ang mga ganitong bagay. Pwede bang magsitigil muna kayo sa ganyang usapan? Tuparin na lang natin kung ano ang pinunta natin dito. Maghanap na lang tayo ng ispat kung saan tayo magkakamping bukas. Huwag na nating pag-usapan ng mga ganyang bagay. Baka lalo lang tayong lapitan. Kasi naririnig nila na pinag-uusapan natin sila. Ayaw ng tao na chinichismis. Ayaw din natin na tayo ang nachismis, di ba? Ano pa kaya ang mga nilalang na yan? Tara na. Hanap na tayo ng mapupustuhan natin. Tama. Buti na to si Parang walang kababalaghan. Baka makaihin ako sa short sa inyo eh. Nanahimik naman sila pagkatapos noon. Naglakad na kami at napunta sa bahaging hindi masyadong mabato. Doon namin napagdesisyonan na doon na lang kami magpwesto sa susunod na gabi. Sinusubukan namin ang pagkaramdam ng lugar. Umupo kami at dinama ang malamig na simoy ng hangin. Walang nagsasalita sa amin na para bang sobrang kalmado ng lahat. Pero maya-maya lang, may naamoy kaming mabaho. Sobrang baho talaga. Hindi namin maunawaan kung ano iyon. Hindi naman amoy basura. Parang may kalintulad sa amoy ng sugat na para bang nabubulok. Isa-isa kaming nagtinginan, saka naglingon-lingunan sa paligid kung saan nanggaling ang amoy. Una pa nga naming iniisip na baka patay lang na isda. Subalit may nakita kaming isang figura na papalapit sa direksyon namin. Sigurado naman kaming tao iyon, isang matandang kuba. Nang unti-unti siyang makalapit, nakita naming lalaki nga siya. Sinalubong niya kami ng isang ngiti. Kitang-kita ko pa ang ngipin nun na para bang nangingitim. Pero nakakapagtaka dahil hindi pa rin nahuhulog. Kasi sa tingin ko ay parang bulok na iyon. Pare-pareho kaming hindi nakagalaw at hindi rin namin alam kung magsasalita ba kami dahil sobrang nakakatakot ang presensya ng lalaki. Doon na rin namin nakumpirma na sa kanya pala nang gagaling ang amoy. Hindi namin masiguro kung marami ba siyang sugat dahil balot na balot naman siya ng damit. Hanggang sa sinalunan ni Jeron ang sitwasyon. Siya na mismo ang kumausap sa lalaki para makumpirma namin kung bakit siya nandoon. Dahil talagang nakatitig lang ito sa harapan namin
walang imik, walang galaw. Magandang gabi po, Amang. Ano po baga ang sadya ninyo? Bakit po kayo naririnig sa harapan namin? Maaari po ninyo kaming kausapin ng tuwiran? Mga iho, mga dayo baga kayo ride? Lagi na ba kayong napaparine tuwing gabi? Maganda ang dagat baga. Tunay na marikit ang tanawin. Kaya ako'y palagi ang napaparaan at napaparine. Natutuwa ako nga ni sapagkat nakikita ako na mga kawangis ninyo na wari ko'y pagkagiliw din sa dagat. Masarap ang kumain rin sa gabi. Palagi ko iyang ginagawa. Amang, hindi po kami mga dayo. Kami nagbabakasyon lamang. Taga-Rini po talaga ako at ang kasama ko'y aking mga kaibigan. Ayos naman po kami Rini, Amang. Balik din po namin kumain Rini kinabukasan ng gabi. Kayo po baga, saan po kayo tutungo ngayon? Bakit iba'y salita? Ganun ba salita Marindoke? Ganun baga. Dinidini lamang ako. Ako'y maglalakad-lakad rin sa baybay. Huwag kayong mabahala. Babantayan ko kayo hanggat kayo naririni. Ako ang bahala sa inyo. Basta kayo'y magbalik lagi ha. Aabangan ko kayo upang ako na may makakain. Ay, paumanin po sa ngayon, Amang. Wala po kaming dalang pagkain sa sandaling ito. Ngunit kinabukasan, kami magdadala po. Kapag kayo na paraan, aabutan po namin kayo. Siya nga po pala, kami uuwi na rin. Tinignan lang po namin ang pook. Ingat po kayo. Ang kulit nun ah. Suminyas na si Jero na tumayo na kami. Kaya agad namin siyang sinunod. Para kami mga aso na sumusunod sa kanya. Kasi hindi na namin maayos na mag-isip dahil sa takot. Tapos, hindi na rin namin nilingon pa ang lalaki. Sobrang takot na takot talaga kami sa kanya. Baka naman iba ang ibig sabihin niya sa kakain. Baka tayo pa ang kakainin nun. Tignan mo naman ang itsura niya. Nakakatakot. Parang hindi naman normal yung lalaking yun, Jeron. Parang ang aswang talaga siya. Hindi ka ba natatakot sa kalagayan natin? Sigurado ka bang tutuloy pa tayo bukas? Kasi malakas ang kutob ko na kapag bumalik tayo roon, may mangyayaring hindi maganda. Ako mga pare, mas duda pa ako na si Raulo yung lalaking yon kaysa sa aswang. Tsaka kung sakali man na aswang siya, tignan mo nga ang estado niya. Siya pang dapat matakot sa atin kasi apat tayo. Tapos, mag-isa lang siya. Tsaka sa lagay ng itsura niya, parang wala namang lakas lumaban. Kaya hayaan mo na. Huwag tayong magpadala sa takot sa ganitong klaseng tao. Tsaka mukha naman siyang inosente. Huwag mo na natin siyang husgahan na hindi porket nasa probinsya tayo ay may nakita tayong taong werdo. Sasabihin na nating aswang. Tama naman si Frank. Tsaka ngayon ko lang nakita yung lalaking yon dito. Hindi naman ako makakalimutin. Tandang-tanda ko na ngayon ko lang talaga siya nakita. Hindi rin kasi kadalasan ganun ang itsura ng mga aswang. Sila pa nga yung mas maayos tignan. Kaya huwag muna natin siyang husgahan. Tuloy pa rin tayo bukas. Ano ba? Hindi ba't sinabi ko nang may mga aswang sa amin? Hindi lahat ng kahinahinala na makikita natin ay aswang na agad. Tsaka huwag natin banggitin ng tungkol doon. Huwag natin hilingin na mangyari yon sa atin. Baka ma-attract lang natin. Nung makauwi na kami sa bahay ay kumain lang kami. Pagkatapos ay nagkwentuhan. At medyo naging maayos naman ang naging gabi namin. Nakatulog kami ng maayos. Kinabukasan, nagising ako dahil sa dami ng miss call ng girlfriend ko. Dikipad pa kasi ang cellphone noon. Sinasabi niya na umuwi na raw ako at ayusin namin ang mga bagay-bagay. Gusto rin daw akong makausap ng pamilya ko. Hindi kasi ako nagpaalam kung saan ako pupunta. Pero ewan ko, kahit gusto ng isip ko na umuwi na, parang may humihila sa akin na wag muna. Naisip ko rin, na bihira ko lang maranasan
ang makalabas ng ako lang at ang mga kaibigan ko ang kasama. Kaya gusto ko muna sanang sulitin. Pero noong umagang iyon, malakas talaga ang kutob ko na kailangan kong umuwi. Iniisip ko na baka nasanay lang ako na kapag nakikipag-ayaw sila sa akin, agad-agad akong sumusunod. Kasi ayaw ko naman talaga ng gulo. Na-distract na lang ako. Kasi sinabi rin sa amin ng tatay ni Jeron na maghanda kami mamaya para sa camping. Kailangan naming maghanap ng mga kahoy. Mas maganda kung kami mismo ang kukuha. Para rin may bonding kami at matuto kaming magsibak. Doon kahit papano, luminis ang isip ko. Ang saya-saya naming magbabarkada. Tinambak namin ang lahat sa purpustuhan namin sa gabing iyon. At inayos namin ng maayos. Pinapanood pa nga kami ng mga bata doon. Ang iba ay tumutulong-tulong pa sa amin. Kung hindi lang bawal lumabas ng gabi ang mga yon, sinama pa namin sila. Tapos ay namili kami ng mga iihawin namin. Kunting alak lang at mga soft drinks kasama ng iba't ibang pagkain na pwede namin kainin habang nagpapalipas ng gabi. Wala naman sa plano ang matulog kami. Ang gusto namin ay magsaya ng magdamag. Pero para makasiguro, bumili rin kami ng isang tent na hindi naman ganon kalaki. Siksikan man kami doon, ayos lang. Kasi hindi naman talaga laging nagagawa namin ang mga ganoong bagay. Sa maaliwalas na hapon, nandoon na kami sa baybayin. Inaayos na namin ang pag-ihaw namin at puno na ang paligid ng tawanan at kwentuhan. Napapansin ko pa rin ang phone ko na panay ang missed calls at text ng girlfriend ko. Pero ewan, ayaw ko muna talaga siyang kausapin. Hindi naman sa masama ang loob ko, pero gusto ko lang sanang masulit ang mga sandaling iyon. Ang makawala muna sa mabigat na iniisip. Pagkagat ng dilim, tsaka na kami nag-inuman. Wala na kaming humpay noon. Sobrang bilis ng ikot ng baso. Gusto talaga naming maramdaman na malaya kami sa mga obligasyon. Yung tipong ilulunod namin ang sarili sa alak. Ganoon ang gusto naming mangyari. Kaya sige lang kami ng sige. Bandang 9:00 ng gabi, siguro nakalimang bote na kami ng Emperador. May mga tama na talaga kami. Pero ako, ewan ko. Alerto pa rin ako sa paligid sa hindi ko malamang dahilan. Pumasok na sa tent si Baste at Danilo. Si Jero naman, lupaypay na sa kinaupuan niya at suka ng suka. Ako na lang ang naiwan sa labas. Pilit na tumitindig ng maayos dahil hindi talaga ako mapalagay sa kinalalagyan namin. Maya-maya lang, habang inaayos ko ang mga pinagbalatan ng chicherya, may narinig akong mga yabag. Sobrang dilim noon. Ang pwesto lang talaga namin ang may kaunting liwanag dahil sa bonfire. Hanggang sa naamoy ko na naman ang mabaho. Alam kong nandoon na naman ang lalaki. Bigla na lang nawala ang tama ng alak sa ulo ko. Para bang kusang nagising ang buo kong katawan. Napatayo ako at hinanap kung saan siya lalabas. Pero wala talaga akong makita, kahit anino o figura man lang. Pero amoy na amoy ko siya, kahit wala. Grabe ang kilabot na nararamdaman ko noon sa hindi ko malaman na dahilan. Hindi ko alam kung dahil lang ba malamig ang gabi o may mga pangyayari talagang hindi maganda. Ano man iyon, ayaw kong maranasan sana. Kaya iniwan ko si Jeron sa labas at pumasok ako sa tent. Hindi ko naman iyon tuluyang isinara. Sinigurado kong may maliit na sewang para masilip ko pa rin siya. Ewan ko kung bakit ko iyon ginawa. Pero alam ko kasing taga roon si Jeron. At kung may gagawing masama ang lalaking iyon, alam niyang malilintikan siya dahil hahabulin siya ng pamilya ni Jeron. Nahiga ako habang nakadungaw sa maliit na sewang ng tent. Rinig ko ang hampas ng alon sa dagat. Nakakapawi.
Subalit may kasamang nakakakilabot na lamig. Maya-maya pa, nakaramdam na ako ng antok. Papikit na sana ako noon. Tuluyan ang lulubog sa tulog. Pero bigla kong nakita ang isang nilalang na lumapit kay Jeron. Walang kamalay-malay ang kaibigan ko. Mahimbing na ang tulog nito. Hinahawakan siya ng nilalang at nang mapansin kong umabot ang kamay nito sa bandang liig niya, nakita ko sa liwanag ng apoy ang mahaba at matatalim nitong kuko. Itim ang balat at may balahibo. Umaambang sa sakalin niya si Jeron at para bang kinikilala pa niya ang kaibigan ko. Alam kong sobrang sakit niyon. Sa talas na mga kuko niya, siguradong babaunin siya. Nakaramdam ako ng tinding kilabot. Pero hindi pwedeng wala akong gawin. Kaya kinurot ko sina Danilo at Baste. Pero hindi gumagana. Manhid na talaga ang katawan kapag lasing. Hanggang sa nilakasan ko na ang loob ko. Binuksan ko ang tent at sinigawan ko ang nilalang. Ewan, pero sa pagsigaw na iyon, binuhos ko ang lahat ng tapang na natitira sa akin. Akala ko ay matatakot siya at aalis. Pero hindi nangyari. Mas lalo pa siyang naging agresibo. Sa akin humarap ang nilalang na yon. Bigla niya akong tinambahan at wala akong nagawa dahil sobrang lakas niya. Ang bilis niyang naibagsak ang katawan ko. Sinubukan kong lumaban. Ginamit ko ang mga tipikal na depensa. Manuntok, manghawi, manadyak. Ginawa ko ang lahat. Pero subalit hindi talaga kayang labanan ng lakas ko ang puwersa niyang ibinibigay sa akin. Doon ko lang napagtanto na sa liwanag ng apoy, aswang talaga ang nilalang na iyon. Hindi mo kaagad maipaliwanag ang itsura niya. Basta, sobrang kahindik-hindik at nakakakilabot. Sumasabay sa liwanag ng apoy ang liwanag ng mga mata niya. Habang nakangisi at nakatitig sa akin, nakalabas ang mga pangil sa bunganga. Lumabas din ang dila niya. Napakalapot at napakabaho na laway. Sobrang lansa at napakahaba na siguradong kapag pumasok sa iyo, kayang abutin ang mga lamang loob mo. Inisip ko na lang noon na hindi ako pwedeng mamatay sa ganong paraan. Kaya ginawa ko ang lahat para makasigaw. Sigurado rin naman ako na hindi ako maririnig ng mga residente. Ang tanging makakapagbigay lang sa akin ng tulong, walang iba, ay ang mga kasama ko. Pinagsisigawan ko ang mga pangalan nila habang patuloy akong nagbubunot at nagpupumiglas sa aswang na iyon. Sinisiguro kong makalapit kay Jeron para naman matadyakan ko siya. At magising ko ito. Alam ko rin na hindi siya gaano karaming napainom. Inaantok lang talaga siya kapag may alak na sa katawan at mabilis siyang sinisikmura. Kaya nagsusuka siya. Hindi kasi masyadong sanay sa hard. Nasanay siya sa beer na pampaihi lang. Nang maramdaman kong gumagalaw na siya, bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Ngunit agad ding gumalaw ang aswang papunta sa direksyon ng tent. Doon ko naman hinawi ang kamay ko at sinubukang gisingin ang dalawa sa loob. Maya-maya lang, narinig ko na ang boses ni Jeron. Hindi ko man siya makita. Alam kong gising na siya. Sumisigaw na siya para gisingin ang dalawa pa naming kaibigan. At bigla na lang, naramdaman kong nawala ang bigat sa katawan ko. Umalis na ang aswang sa pagkakapatong sa akin. Agad akong lumapit at gumawa ng paraan kasi nakita kong papunta ang nilalang sa harapan ni Jeron at hindi pala nila alam ang gagawin. Mabuti na lang at gising na si Danilo. Kinuha niya ang baga mula sa bonfire at pinatamaan doon ang nilalang. Pinagpatuloy niya iyon kaya tinulungan ko siya. Si Basti naman, nakatingin lang sa amin. Halatang takot na takot at nanginginig habang nakaupo sa tent. Na noong mga oras na yon ay natataranta ang utak niya at hindi siya makagalaw. Hindi ko siya masisisi at wala kaming balak sisihin siya dahil wala siyang ginawa. Sobrang nakakagulat kasi ang ganoong tanawin.
lalo na kung lasing pa siya nung oras na yon. Pinagtulungan namin ni Danilo ang aswang kasi nakalmot na si Jeron sa muka at muntikan na ring tumagas ang dugo sa pisngi niya. Pero sa hindi ko malamang dahilan, talagang kinaya-kaya kami ng aswang. Parang kahit tumulong pa si Baste, mahihirapan pa rin kami. Sobra niya kasing lakas. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang laruan lang kami sa kamay ng aswang. Kahit sabay-sabay kaming umaatake. Kahit ibinuhos na namin ang natira naming mga lakas, wala pa ring epekto. Para kaming sumusuntok sa hangin o mas masahol pa, parang kami ang unti-unting inuubos ng bawat galaw niya. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya sa ere. Parang hindi siya lubusang nakatapak sa lupa. Mabilis, sobrang bilis. Sa isang iglap, nasa harapan ko siya. Sa susunod naman, nasa likod na ni Danilo. Ang tunog ng mga kuko niya kapag humahampas sa buhangin at bato, parang kutsilyong kinakaladkad sa semento. Bawat galaw niya, may kasamang amoy na masangsang na malansa. Parang dugo na nabubulok na laman at mahihirapan ka talagang huminga kapag dumikit ang buhok niya sa ilong mo. Sinubukan kong salagin siya gamit ang kahoy na hawak ko. Pero nang tumama iyon sa katawan niya, para lang akong tumama sa makapal na goma. Umaalingaw-ngaw ang hampas, pero wala siyang pakialam. Isang mabilis na hampas lang at umilapon si Danilo sa buhangin. Narinig ko ang impit niyang daing habang gumugulong siya palayo. Si Jero naman, duguan na ang muka, pilit pa rin tumatayo kahit nanginginig ang mga tuhod. Sigaw kami ng sigaw ng tulong, pero para bang limitado lang ang boses namin. Nang bigla na lang umambang muli ang aswang, diretso kay Jeron. Wala na akong oras noon para mag-isip. Tumakbo ako. Sinuntok ko ng sinuntok ang likod niya. Kahit alam kong parang yakap ko ang kamatayan. Napasigaw ito. Isang sigaw na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Parang halo ng galit at gutom. Bumaling siya sa akin at sa isang kisap mata, naramdaman ko ang mga kuko niya sa dibdib ko. Mainit at napakasakit. Parang sinusunog ang balat ko. Napahandusay ako sa buhangin, hinihingal at umiikot ang paningin. Ang akala ko'y doon na magtatapos ang lahat, na ang huling makikita ko ay ang dagat na minsang nagbigay sa amin ng katahimikan. Ngayon ay tahimik na saksi sa paghihirap namin. Sumigaw ako. Hindi lang pangalan nila, kundi lahat ng tapang at takot na naiipon sa dibdib ko. Sigaw ng taong ayaw pang mamatay. Sigaw ng kaibigan na ayaw iwan ang mga kasama niya. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Biglang umatras ang aswang. Napatingin siya sa paligid. Parang may narinig o naaamoy na mas kinakatakutan pa niya. Umangil siya. Isang tunog na nagpayanig sa dibdib ko bago tuluyang umurong palayo sa dilim ng baybayin. Nang tuluyan siyang mawala, bumagsak na lang kami sa buhanginan na duguan, pagod, nanginginig. Pasensya na mga tol, pasensya na mga pare, pasensya na talaga. Hindi talaga ako nakagalaw kanina, hindi ko alam kung bakit. Kailangan nating humingi ng tulong. Tignan niyo ang itsura ni Jeron. Frank, ang mga tama niyo rin. Antayin niyo ako, hingi lang ako ng tulong. Bilisan mo, Baste. Kahit huwag ka nang umuwi kina Jeron, maghanap ka na lang na kahit sinong taong makakatulong sa atin. Kapag may madadaanan ka, bilisan mo. Huwag mo kaming iwanan ng matagal kasi hindi na namin kayang lumaban kung babalik pa ang nilalang na yon. Bilisan mo, Baste. Humiga na lang ako ng tuluyan sa buhanginan. Pagod na ako at sabay-sabay ang sakit na nararamdaman ng katawan ko. Pakiramdam ko, napakarami kong pilay at siguradong may mga galos pa. Subalit wala na akong lakas at panahon
para suriin iyon. Maya-maya narinig ko ang boses ni Baste na sumisigaw sa hindi kalayuan. Sa tansya ko, madaling araw na ng mga oras na yon ng pag-uwi ng mga pumapalaot. Naaninag ko na ang mga liwanag sa dagat. Sigurado akong ang mga bangkang iyon. May naririnig din akong sigawan ng mga binata at kalalakihang sakay ng mga iyon. Pagkababa nila, agad nila kaming tinulungan. Si Baste ang nagpaliwanag ng nangyari. Pinapaniwalaan naman kami ng mga residente dahil alam nila kung ano ang mayroon sa lugar nila. Mabuti na lang at hindi nila kami hinusgahan. Tinulungan nila kaming makatayo at dinala kami kina Jeron. Hindi na kami nakapagpaliwanag ng maayos sa mga magulang niya dahil agad kaming isinugod sa ospital. Dahil na rin sa tama ng alak sa katawan namin noon. Noong binigyan kami ng pagkakataon ng mga doktor na magpaliwanag kung paano namin nakuha ang mga pinsala, lalo na ang malalalim na galo sa mukha at leeg ni Jeron, doon ko unang naramdaman ang isa pang uri ng takot, ang hindi man lang paniwalaan. At ngayon naiintindihan ko ang aking mga kaibigan kasi ako ang gumagawa sa kanila noon nung una. Masakit pala at nakakatampo kapag hindi ka pinapaniwalaan. Hindi man lang kami umabot sa puntong mabigla sila. Sa unang banggit pa lang namin ng salitang aswang, nag-iiba na ang tingin nila sa amin. May mga nagtaasan ng kilay. May mga nagkatinginan. May isa pang bahagyang umiiling na para bang matagal na niyang inaasahan ang ganitong klase ng sagot mula sa mga lasing na pasyente. Sinabi nila na natural lang daw na maghalo ang takot at imahinasyon kapag lasing. Pero kapag nangyayari iyon, ibig sabihin daw ay nakadroga o di kaya ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Na malamang isang mabangis na hayop lang ang umatake sa amin o aso o baboy na kung ano man na gumagala malapit sa baybayin at wala daw na katotohanan na may aswang. Pilit naming ipinapaliwanag na hindi tugma ang mga sugat sa hayop. Ipinapakita namin ang mga marka ng kuko, mahahaba, matatalim, parang sinadya. Sinabi naming may amoy, may anyo, may mata na kumikislap sa apoy. Pero habang nagsasalita kami, ramdam kong palayo ng palayo ang loob nila sa amin. Para kaming mga batang gumagawa ng kwento para pagtakpan ang isang kalokohan. Kulang na lang ay matawa sila. Naririnig ko ang mahihinang bulungan, ang mga salitang hallucination, alcohol induce, panic response, at doon ako tunay na napahiya. Hindi dahil pinagtatawanan kami, kundi dahil alam kong nagsasabi kami ng totoo at wala kaming kakayahang patunayan iyon. Hindi ako sanay sa ganong klaseng kahihiyan, yung tipong sigurado ako sa nangyari. Pero lahat ng tao sa paligid mo ay kumbinsidong nagkakamali ka. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipilit. Gusto kong sabihin na kung hayop lang iyon, dapat patay na kami. Pero pinili kong manahimik. Dahil sa mga mata nila, hindi kami mga nakaligtas. Mga lasing lang kaming biktima ng sariling imahinasyon. At doon ko napagtanto na mas madali pa pala talagang maniwala ang tao sa isang kasinungalingang ligtas kaysa sa isang katotohanang nakakatakot. Ilang araw din kaming nananatili sa ospital, hindi dahil sa bigat ng mga sugat namin, kundi dahil ayaw naming iwan si Jeron, lalo na siya ang pinaka-napuruhan sa aming lahat. Siya ang may pinakamaraming tahi, pinakamaraming basa at pinakamatagal na nakahiga. Sa tuwing tinitignan ko ang mukha niya, lalo na ang mga galos na pilit tinahi ng mga doktor, bumabalik sa isip ko ang mga mata ng nilalang na iyon at kusang umihigpit ang dibdib ko. Si Danilo saglit lang ang pagaling. Ilang araw lang, nakatayo na siya, nakakapaglakad na sa pasilyo ng ospital na para bang wala lang nangyari. Pero alam kong nagpapanggap lang din siya ng lakas. Kapag tahimik na ang gabi,
at patay na ang ibang ilaw sa kwarto, napapansin kong hindi rin siya kaagad nakakatulog. Si Basti naman, ibang klase ang tinamo. Wala siyang sugat sa katawan, pero ilang araw siyang tulala. Nakaupo lang siya sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. Parang may hinihintay o may pinapakinggang hindi namin naririnig. Minsan tinatawag ko ang pangalan niya, pero ilang segundo pa bago siya tumingin sa akin, at kapag tumingin man, parang hindi niya talaga ako nakikita. Ako, halos hindi ko na ininda ang sarili kong mga pasa at galos. May mga kirot, oo, pero wala iyon kumpara sa bigat ng pagkaramdam ko. Gusto ko nang makauwi. Gusto ko nang umalis sa baryong iyon. Sinisisi din ang sarili ng tatay ni Jeron kung bakit hinayaan lang niya kami. Naging kampante siya kasi tinuruan naman niya ang anak niya, at alam na ng anak niya na takot ang mga aswang sa dagat. Bakit hindi iyon ang ginawa namin? At ayon din kay Jeron ay nawala sa isip niya ang ganawang teknik, gawa ng matagal na siyang hindi nakakauwi. At isa pa, natataranta na siya at hindi nakapag-isip ng maayos ng gabing iyon, gawa ng may tama ng alak at kakagising lang nun. Noong maayos na ang lahat, malungkot kaming bumalik sa Maynila. Baon-baon ang kwentong hindi namin kailanman ikunento sa iba. Hindi ko na rin nilakasan ng loob pa na sabihin sa girlfriend ko o kahit sa pamilya ko ang tunay na nangyari sa amin. Sinabi ko na lang na aksidente. Ayaw ko na muling pagdaanan ang pagtatawanan, ang pagdududahan at ang pakiramdam na para bang gumagawa lang ako ng kwento. Sobrang lalim ng bakas na iniwan noon sa aming apat. Hanggang ngayon, dala-dala pa rin namin ang bigat. Maging si Jeron, ayaw na ring umuwi sa sarili nilang probinsya. Parang may isang di nakikitang anino na laging nakaabang doon. Naghihintay lang na babalik kami. Hanggang dito na lang ang kaya kong ikwento. Sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari, para bang binabangungot pa rin ako. Pawis na pawis akong nagigising, hinihingal at pakiramdam ko nandoon pa rin ako sa tabing dagat, nakahiga sa buhanginan, nakatitig sa apoy, at naghihintay kung babalik pa ba ang nilalang na yon. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hinding-hindi na ako muling tatapak sa kahit anong parte ng baryo na hindi pamilyar sa akin. Ang huling balita na narinig ko, ayon kay Jeron, pinatugis daw ng tatay niya ang lalaking umatake sa amin. Palaboy daw iyon tuwing umaga at matagal na talagang itinataboy sa baryo. Pero bumabalik-balik pa rin. Kaya nga raw hinahayaan na lang ng mga tao dahil hindi naman ito nananakit noon. Pero dahil pineste raw kami, palihim daw nila itong pinaghahanap at pinagbubugbog. Sinigurado nilang wala itong lakas bago tuluyang bitawan. Kung sakali mang gumante, handa raw sila. Iniwan daw nila ang lalaki sa bakawan. Binalikan nila kinabukasan, pero wala na raw sila roong nakita. Nandoon na lang ang mga gamit at damit nito. Makalipas daw ang ilang linggo, tuluyan na itong nawala at hindi na nagpakita pa. Hindi na raw nila muling nakita ang lalaki. Hindi nila sigurado kung patay na ba ito, kung may kumuha sa kanya, o kung nagkaroon pa siya ng kaunting lakas para makalayo at lumayas. May mga haka-haka din na pumunta ito sa maraming isla. Yung isla na papunta sa Bicol. Pero kahit magkagayon pa man, ang mahalaga raw, wala na siya roon. At ako naman, ayaw ko na ring malaman kung nasaan siya ngayon. Mas gusto ko na lang na pupunta siya sa inyong bahay. Di joke lang. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Ako si Frank ng Paranaque.